Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi po mga kabisnes, mga kapapi! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang gabi sa atin sa Pilipinas. Magandang hapon dito sa Middle East. So, panibagong reaction video po natin mga kabisnes dito sa pagsulpot na parang kabute ni Kuya Bong. Ang pagbabalik ni Kuya Bong, ang pag-welcome ng kabisnes family kay Bong. So, bago natin umpisahan, baka sakaling bago pa lang kayo dyan sa aking YouTube channel, baka po pwedeng pakipindot ng subscribe button dyan at sali na rin ninyo yung notification bell para updated tayo sa lahat ng aking mga reaction video dito sa Kabisnes Official at Papa Dins TV. At ang suporta po natin sa Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family, wag po natin kalimutan mga kabisnes, mga kapapi. So, ayun na nga, isa-isahin natin, himay-himayin natin itong nalalaman natin kay Kuya Bong. Ang isang tanong dito, at bakit ito naglayas? Umalis doon sa kanyang wifey. At pinagalitan daw ito ng nanay ni wifey niya dahil sa pag-alis nang hindi nagpapaalam. So, alam naman po natin, pangungugali na ni Kuya Bong yan, ang umalis na hindi nagpapaalam. Diyan nga kila kabisnes ay, kung mag-absent yan, hindi na nagpapaalam. Anong ginagawa nila Mr. Kabisnes? Hinahanap yan. So, ang tanong ni Mr. Kabisnes sa kanya, hinanap ka ba? Bayahay. Ang sagot naman ni Bong, hayaan ninyo na po, kaya ko naman. Hayaan mo na sila, kaya ko naman mamuhay ng akin. So, kumbaga, hindi natin alam, no? Kasi hindi talaga marunong si Bong magpaliwanag talaga na kung ano yung detalye nangyayari doon. Hindi naman siguro ito maglalayas kung hindi may nangyari talagang hindi maganda, diba? So, eto, at tinanong ni kabisnes, kumusta ka na? At, okay ba na okay lang ba sa'yo na ano ba, ready ka na ba bumalik sa kabisnes? Handa ka na bang bumalik? Ay, handa na lang po naman daw siyang bumalik dito sa kabisnes. So, tinanggap ito at kumbaga, nag-welcome talaga ang kabisnes sa kanya. Kumbaga, na-miss nilang isa't isa, na-miss ng mga kagwang itong kapatid nilang si Bong. At kitang-kita po naman natin kung paano nangungulila si Bong sa isang ama, 'di ba? Kasi instead na si Mr. Kabisnes, dati-dati naman talaga nakikita natin si Mr. Kabisnes, si Pinuno ang lumalapit kay Bong yumayapos. Pero ngayon, si Bong ang lumapit yumapos kay Kabisnes, 'di ba? Kita natin ang pangungulila ni Bong bilang isang anak na sa kanyang ama, nangungulila siya. So, alam naman natin po na tuwing lahat naman yung mga kagwang ni Pinunong Kabisnes, kung mayroong ganyang pinagdadaanan, ay ang tangi na lang lakas ni Pinunong Kabisnes ang yakapin niya ito. Doon niya kasi ipapadama kung paano siya magmahal sa kanila bilang isang ama, bilang isang kabisnes na nagpapadama sa kanila ng pagmamahal. Yun po kasi ang way ni Kabisnes kung paano niya ipadama yung pagmamahal niya. Lagi niyang ginagawa lahat man sa kanila, hindi lang kay Bong, diyan kay Tony. Kumbaga, ipinapadama ni Kabisnes na ang kanyang pagmamahal ay buo, totoo, at pinapadama niya na walang labis, walang kulang yung pagmamahal niya na ibinibigay niya dito sa kanyang mga kagwang. Alam ni Bong yun, naramdaman ni Bong yun. So, yun na mga at napunta na sa tanungan ng kasalan. Ikwento mo naman sa amin kung ano yung happiness and bad happiness mo doon. So, ang kinonto na yun nga, sa umpisa, masaya daw, parang bossy siya, syempre, no? Lahat naman ay, kumbaga, provided nitong si wifey ni Bong, parang prinsipe si Bong doon. Nung kinalaunan na, nagsawa na siguro si wifey, dahil syempre walang trabaho, tulog kain lang si Bong, alam natin yan. Tapos, wala na, parang wala lang, sabi ni Bong. So, ang sinabi ay, bakit nagkaganon? Dahil po kasi umaalis ako, hindi ako nagpapaalam. Kaya nagalit sila sa akin. Pinagalitan ako ng nanay ni Clarissa daw. Nanay ni Clarissa ang nagalit kay Bong, bakit hindi nagpapaalam, diba? So, as usual, alam na natin yan.
si Bong ay hindi mahilig magpaalam yan. Kung gustong umalis, umalis talaga yan. So, yan ang pagkakamali nila. Hindi nila kilala ang tunay na pagkatao ni Bong. So, ito, ay tinanong, hindi ba kinasal na kayo? Hindi naman po kuya para lang kaming batang nagkakasal-kasalan, nagbabahay-bahayan. Bakit mo nasabi yun? Ang paliwanag ni Bong ay wala naman pong naganap na kasal. Kumbaga, walang seremonya ng kasal, walang singsing, at wala pong nagpirmahan. Ibig sabihin, walang kasal. Wala naman po talagang kasal na magaganap dahil nasa Hong Kong, nasa abroad siya, nandito sa Pilipinas. Totoo naman yun. Kumbaga, naisip din ni Bong yun na itong ginagawa ni Clarissa ay panloloko sa kanya. Diba? Obviously naman po panloloko, diba mga ka-business? Kasi pinaniwala na naman niya yung tao sa kasal na ganun, na kasal na hindi naman totoo, kasal naman na walang katotohanan, kasal naman lang na puro kasinungalingan. Ay syempre namulat kahit naman papano sa isip natin na parang may kumbaga, dahil siguro sa walang pinag-aralan si Kuya Bong, ay hindi, kumbaga, marami siyang hindi naiintindihan. Pero ito siguro sa kasal, ay mayroon din naman siya naintindihan. Kaya niya siguro to ginawang ang aalis-alis na lang na kasi kumbaga, nararamdaman niya na ang walang katotohanan dito. Di ba kasi, obviously naman na nasabi naman ni Bong dito na wala naman talaga naganap na kasal dahil kumbaga kagagawan lang yun ni Clarissa ang pag-announce na, di ba in-announce kayo na kagagawan lang po niya yun. So ibig sabihin, kumbaga sumang-ayon lang itong si Bong dahil yun ang sinabi sa kanya ni Clarissa na sumang-ayon lang. Siguro naramdaman din ni Bong na hindi tama yun, hindi dapat itama ang mali. So kahit pa paano, nagkaroon ng isip si Bong dito na mali itong pagpapakasal at hindi totoo. So ang ginawa, umalis. Hindi na nga itong bumalik. Diba? So alam naman natin na nagkaganda, kwak naman itong asawa niya doon sa kanyang live na hindi na daw bumabalik si Bong, hindi na umuwi si Bong, nandun na sa kanila, diba? So hindi na naman natin nakikita na si Bong ay nandito kay ka-business, pero ang pagkasabi niya nila, hindi natin na naman alam kung sino na naman nila ito. So ito, ang sinabi ni Bong ay hindi na po ako babalik doon at wala naman pong kasal na ganap. Yun ang yung pagkasabi ni Bong. So anong maiisip ng mga tao dito, 'di ba? Pinapalabas na naman nitong asawa ni Bong ang kanyang kasinungalingan, ang kanyang pagpapanggap, ang kanyang panggagamit, ang kanyang panloloko dito kay Bong. Naku naman, wifey, hindi ka na lang talaga nadadala-dala sa mga ginagawa mong panloloko dito kay Bong sa iyong hobby. Wala ka naman palang iniisip kundi yung panloloko at panggagamit. Ang pagsisinungaling mo, ubod ka talaga ng kasinungalingan, ubod ka talaga ng sa lahat ng taong ay mahilig manloko. Ito talaga ang number 1 na manloloko, itong si Clarissa. Di ba kasi hindi na lang man siya naawa na kung ano yung mangyayari, kung ano yung mararamdaman ni Bong pagkatapos niya hatak-hatakin tapos lolokohin niya ng ganun. Sino ba naman ay hindi, kumbaga, sino bang hindi mag-iinit ang ulo, di ba? Pasalamat na lang to si wifey ni Bong at ay ang natagpuan niyang kalabanin ay tulad nila ka-business, di ba? Kung magkataon ay matagal na ito siguro mayroon naman siguro silang karapatan idemanda or something ito sa paggagawa niyang panloloko dito kay Bong na sa kasalan na ito, di ba? Hindi ko lang alam, siguro naman mayroon, sana nga mayroon para matauhan ito, hindi niya na ito ulit-ulitin kay Bong, di ba? At alam naman po natin kung ito makakaisip si Bong na dahil kung mayroon na naman rinig si Bong tungkol dyan ay siyempre hindi natin alam na mapupunta na naman yun doon bibisita. Saka mayroon na naman ano na naman siguro tong lason na naman ang sasabihin niya. Sana naman ay hindi niya nagagawin ito. Sana at magtanda ka na, diba? Lahat ng buong mundo galit na galit sa'yo sa ginagawang panluloko kay Bong, pagsisinungaling. Ito talagang ugali nitong asawa ni Bong. Hindi na maalis sa kanya yung panluloko, pagsisinungaling niya. Ugali na niya yung ang panluloko at pagsisinungaling, pagpapanggap, pagkukunwari. Kompleto detalyes itong pangasawa ni Bong, kuno, diba? So ayun, lumabas na rin si Mrs. Ka-Business. Paglabas ni Mrs. Ka-Business ay tinanong anong nangyari sa'yo. At bago natin ipunta doon kay Mrs. Ka-Business, ay nabanggit pala ni Mr. Ka-Business kung bakit
nasaan niya isinanla yung bisikleta na bigay ni ka-business. Doon daw sa kaibigan niya na yung nasa taga-Sampaguita. Isa lang naman ata tao ang anuhan ni Bong, pinagsasalaan ni Bong. Doon daw. So, pagkatapos nila Mr. Ka-business pumunta doon ng madaling araw, pagka kinabukasan, sinanla niya ito. Yun na yung pumunta siya doon kila panggap girl na ito. At tanong ni Mr. Ka-business, pati ba yung cellphone? Ayun pang hindi pa nagsasabi si Bong ng totoo doon. Sabi ni Bong ni Mr. Ka-business, yung totoo lang. Ayun, sinabi niya, opo, sinanda ko na 1,000. Yung cellphone na binigay ni Clarissa, ibigay ng wifi sa kanya. Sponsor ng mga tao sa kanya. So, pagkatapos noon, yung bisikleta, oo din, sinanla din daw niya. Yung binigay may nag-sponsor sa kanya, binigay para sa kanya ng isinanla niya. Bakit mo naman isinanla? Ang sagot ni Bong, syempre, wala po akong pera. Yun, this is it, diba? Ang pagkaalam-alam natin dito sa live nitong Mrs. o wife ni Bong, hindi daw niya hindi daw na hindi niya binibigyan ng pera si Bong. Ano daw ang kailangan ni Bong ng pera? At binibigyan daw niya ito ng pera. Kung binibigyan mo ng pera si Bong, bakit isinanla pati yung bisikleta na binigay ng sponsor sa kanya at yung cellphone? Di ba? Bakit niya sinanla ito pag kompleto siya dyan sa iyo? Hindi siya nagugutom. As you said, tumaba si Bong sa iyo, hindi siya nagugutom. Pero bakit niya sinanla? Bakit niya nasabi? Kasi po wala na po akong pera. See? Doon lang makikita na natin itong kasinungalingan nitong wife ni Bong. Diba? Bakit pa kasi kailangan pa niya magsinungaling dito? Alam natin na ibuburgar din ito ni Bong. Adi ngayon, supalpal ka na naman sa kasinungalingan mo, day. Tapos, diyon sa live niya, nakikita natin, maka-Diyos siya. Humihingi daw siya ng tawad ng Diyos. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam sa lahat. Huwag mo nang idamay yung Diyos sa kasinungalingan mo. Huwag mo nang idamay yung Diyos sa panluloko mo. Mas lalo ka lang kakarmahin sa ginagawa mo. Totoo naman po, di ba mga ka-business? Kung gumawa ka ng kalokohan, gumawa ka ng hindi maganda, huwag mong idamay ang Diyos. Mas lalo ka lang kakarmahin. Diba? So, ito andito si Mrs. Ka-business. At ito pa yung nagbiro pa si Bong na parang umalis. At natatakot daw siya kasi nandyan ang ate. So, tinanong siya, anong nangyari, Bong? Bakit ganyan na naman ang itsura mo? Nangangalakal po ako, ate. Bumalik ka na naman sa pangangalakal. Wala po kasing pera. Ayun, tingnan nyo. So, ibig sabihin talaga, hindi talaga siya very well nag-handle ng pera doon. Saan siya? Dito sa wifey niya. Kumbaga, wala siyang nahawakan pera. May pagkain man siguro, oo, mayroon. Pero yung pera, wala siyang nahawakan. Hindi tulad dito kay ka-business. Ano mang gusto niya sa pera, open siya kasi may pera siya May trabaho siya dito. Diba? Ito lang kasi hindi nag-isip itong walang utak na talangka niyang asawa, itong wife ni Bong. Alam niyang may trabaho si Bong, hindi ba? So, sabi ni Mrs. Ka-business, di ba kinasal na kayo? Ba't umalis ka doon? Wala pong kasal nagaganap. And, bakit ka umalis doon? Wala lang po, gusto ko lang po umalis. Ayaw ko nang bumalik doon. At wala na po kami ni Clarissa. So, wala na sila. Ayan, break na naman. Katapos, ang sasabihin na naman niya dyan sa live niya, hindi po kami nag-break ni Bong, mag-anniversary po kami. Why you not just going to shut up your mouth, diba? Huwag mo na lang kasing ipagdadaldal kung ano yung hindi dapat. Kasi nabubuking ka lagi sa mga pinagsasabi mo. Kumbaga, hindi ka nahihiya sa mga pinagsasabi mong iyan. Hindi ba? Puro kasinungalingan, purong pagpapanggap, puro panloloko dito kay Bong ang nasa lumalabas sa bunganga mo. Mahihiya ka naman o sadyang wala ka nang hiya. Alam mo, ang kapal ng pagmumukha mo. Mayroon ka pang ganang mag-live dyan, magpaparapol dyan sa kakapalan ng mukha mo after all sa ginawa mo kay Bong. Asan ang kahihiyan nitong babaeng ito? Wala na siyang kahihiyan na tira sa sarili niya. Diba? At ito pang sinabi ni Mrs. Ka-business, welcome ka dito, Bong. Kasi ang tanong ni Bong, ate, pwede po ba ako bumalik? Of course, pwede kang bumalik. Basta wag mo nang gawin yung mga ginagawa mo. Be honest ka
at magsabi ng totoo. Magsabi ng katotohanan, oo, ibalik natin at gusto namin mapaayos ka at gusto namin nasa mabuti kang kalagayan. Mapabuti ka. Sabi ni Bong, opo ate. So sana, Bong, panindigan mo na yan. Huwag mo nang gawin ulit kasi walang maidulot sa'yo yung babaeng iyan. Kundi puro pagsisinungaling sa'yo. Gagamitin ka lang ng gagamitin yan. Ngayon, Hasan, wala. Nga. Huwag mo nang ulitin. Andyan ang kabisnes na nagmamahal sa'yo. Andyan ang kabisnes, si pinunong kabisnes, tumayo ng tatay sa'yo na minahal ka ng totoo. At nandyan si Mrs. Kabisnes bilang isang nanay mo. Ate, tumayo sa'yo na gabayan ka sa anumang dapat mong gawin. Di ba mga kabisnes? So, dito sa wife ni Bong, ay sana naman ay huwag mo nang guluhin itong pananahimik ni Bong dito sa kabisnes. Bayaan mo siya. Huwag mong ipagpipilit yung iyo. Dahil yung pinagpipilit mo, puro naman kasinungalingan, puro naman panloloko, puro panggagamit. Humanap ka na lang ng iba ng lalaking ibang gagamitin mo. Huwag na si Bong, maawa ka. Maawa ka naman. Magtira ka naman ng konting konsensya dyan sa dibdib mo. Huwag lang purong panloloko at kasinungalingan. Natadtad ka na sa kasinungalingan mo at niluto ninyo si Bong sa mga kasinungalingan ninyo, 'di ba? Sana naman ay matauhan na ito, 'di ba mga kabisnes, mga kapapi? At ewan kung magbabago, ewan kung talaga bang hindi na ito manggugulo. Dahil panggulo ka lang sa buhay ni Bong. Wala kang ginawa kung hindi agrabyado sa buhay ni Bong. Panloloko, pagsisinungaling, pagpapanggap, panggagamit. Yun ka. So hanggang dito na lang ang aking reaction video mga kabisnes, mga kapapi. Sana po nagustuhan ninyo ang aking reaction video. Kung nagustuhan po ninyo, paki-share and likes ng ating mga video at comments po. And please don't forget to subscribe Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family at ang lahat ng aking mga kasamahang reactors, sina Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Mamplers Channel, Kalingap Turak Vlog, PLC Katangay Vlog at Analisa Reality Vlog at Kamix Vlog po. Huwag po natin kaligtaan i-subscribe at ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabi sa inyo, may Allah bless us all. Bira banat mga kabisnes. Okay? Hanggang dito na lang. See you in my another reaction video. Bye po.